pagtanggap ni Amko, wala na siyang pag-asa na hinaharap. Sumagi sa isip niya na siya ay wakasan ang kanyang sarili. Yung unang atin niya sa buhay na wakasan niya ay hindi siya nagtagumpay. Umulit-ulit siya na lalo na ay umabot na siya ng mga 15 o 20 taon ay siya ay pasubok, umuulit-ulit na wakasan ang buhay niya. Mayroong pumipigil sa sarili niya na hindi siya may pumipigil sa kanya na huwag niyang wakasan ang buhay niya. Ngayon, kahit paulit-ulit pa siyang wakasan ang buhay, nagkaroon na siya ng 13 taon si Amko. Mayroong isang taong taga-Karen, Myanmar, Burma, na mga Ebanghelyo na Katoliko. Pumunta sa sanayon nila at doon nagkandak siya ng Ebanghelyo. Ipiniliwanag niya na si Jesus ay para sa lahat ng tao at lahi. At doon, nagmimensahe siya ng mga matagal-tagal hanggang sa nagkandak na siya ng pagbautismo. At ito'y ang mga pamilya ni Amko at mga nayon ay nabautismuhan. Fast forward tayo, mayroong isang technician na taga-Adventist sa Adventist World Radio na pumunta kay Amko sa kanilang bahay. At may dala-dala siyang mga USB drive, mga USB thumb drive na puno ng mga programa. At ngayon, sinaksak. Mabuti si Amko yung radio niya ay pwedeng isaksak doon sa USB drive. Jesus gave the call to go to every tribe and land, to spread his love around the globe with our own hands. We make this sacred vow to serve in every place till all nations know the power of his grace. So with one voice we proclaim redemption story, and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory as we reach all nations with one voice. Every way we can we'll share
His grace. Heart to heart, we will show His loving face. Every language known, every tribe and every tongue, we will declare your name until His kingdom comes. So with one voice, we proclaim redemption story, and with one voice, we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory as we reach all nations with one voice. From east to west and north to south we'll go. Every heart will meet the one they need to know, that Jesus saves, He heals and sets us free. One message, one truth, one hope. So with one voice, we proclaim redemption story, and with one voice, we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory as we reach all nations with one voice. Let us reach all nations with one voice. Jesus is coming again. Coming, going again. Let us pray. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. By beats we below, Jesus is coming again. And if yes, man, run to him, Jesus is coming again. Coming again, coming again, Jesus is coming again. Coming again, coming again, Jesus is coming again. Okay, good morning po sa ating lahat. Happy God First Morning. God, first morning po. Good morning po, Pastor.
Happy God po. First morning po. Happy God first morning. Sa ating lahat po. Okay, it's nice to see you again dito po Madali sa lang. ating virtual fellowship sa umagang ito. As usual, I'm your host today, Pastor John Vincent Moralda, and we'll be having a Bible reading, devotional from the book of Philippians. Then last is the counsels and stewardship. Kayo po, saan man kayo naroon ngayon, wherever you are, saan man kayo nanonood, nandito man kayo sa loob ng MST, sa YouTube, as well as sa Facebook Live, ay malugod ko po kayong binabati na happy God first morning sa lahat. Ngayon po umaga, ay tayo po ay magkakaroon muna ng Bible reading. Tayo po ngayon ay nasa aklat po ng Job chapter 25. Pangunahan tayo ni Brother Ed Sigera, and then meron pong dalawang magre-reflection, dalawang pastor na si Pastor Ranel Pipito, and then the next is Pastor Renald Serafica. Muli mga kapatid, handa natin ang ating puso't isipan sa ating pong buhay at pakikinig sa salita ng ating Panginoon. At bago yan, tayong lahat ay sama-sama pong manalangin. Let us pray. Panginoon, sa umagang ito, muli namin nasilayan ng inyong pong kabutihan. Ginising niyo po kami na taglay po namin ng buhay at kalakasan. Ikaw, O Diyos, ang aming patuloy na kinikilala. Ikaw ang may-ari at may-akda ng aming buhay. Sa iyo lahat ang papuri, sa iyo lahat ang pasasalamat, sapagkat kung wala po kayo, ay wala po kaming buhay. Kaya, O Lord, ganun na lamang ang amin pong pagnanasang kayo po'y aming purihin at sambahin. At sa aming gagawin ngayong Bible reading, reflection at mga salita na aming pong pag-aaralan, ay patuloy ikaw ang mahayag, ikaw ang mapurihan, at ikaw ang matanyag sa aming mga buhay. Salamat sa pagtugon at pagdinig sa aming panalangin. Pagpalain niyo po kaming lahat, saan man kami naroroon, ang aming mga kapatid na patuloy pong nakikinig at nag-participate sa umagang ito. Taglayin namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay Bible reading po tayo. Nandito na po ba si Sir Ed Esquera? Amen. Amen. Brother Ed? Ang wala po po ata. Sino pong sige, basahin ko po ang nakatala sa Job chapter 25. Okay. Sabi po dyan, ito naman ang sagot ni Bildad na Suhita. Makapangyarihan ng Diyos dapat siyang igalang, nagharing mapayapa sa buong sangkalangitan. Ang kanyang mga anghel ay hindi mabibilang, lahat ay nasisikatan ng kanyang kaliwanagan. Maaari bang maging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos? Sa harapan ng may kapal, siya ba'y dalisay ng lubos? Para sa Diyos, ang buwan ay walang ningning at ang bituin ay marumi sa kanyang tingin. Gaano pa ang tao na isa lamang hamak na uod? May halaga kaya siya sa paningin ng Diyos? Amen. 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 Ito tayong very short na chapter sa Job. Mga talinghaga po ang binanggit ni Job sa Kapitulo 25. Kaya po, ang Banal na Espiritu ang sumaatin, ang kanyang kapangyarihan, habang tayo po'y makikinig at nagbabasa ng Biblia, at pakinggan po natin ang dalawang
reflection. Ang una po ay si Pastor Ronel Pipito. Pastor Ronel? Okay, God first morning. Naririnig po ba ako, Pastor John? Medyo mahina dito ako. Yes. Okay, Okay. Pastor Ronel. Opo. Hindi na po ako bubukas na. Okay, salamat sa pagkakataon. Chapter na ito ay isang pahiwatig po mga kapatid na sa pagkilala po ng kaibigan ni Job. Bilang tungkol, si Bildad ay tumugon doon sa challenge na nangyayari po kay Job, ano? Kasi para sa kanila, is one of his friend, si Bildad, na nakita nila yung kalalagayan ni Job. Kung ating makikita doon sa buhat na panimula, no? So bilang tugon sa nakikita nila at yung hamon po ni Job na kaisipan patungkol sa Diyos, si Bildad ay nagsalita ng mga ganitong kataga. Bagaman sa kanilang kaisipan, sa kaisipan po ng friend ni Job, yung termino na DES, no? Yung DSM, galing sa tang DSM na naniniwala silang may Diyos, ngunit ang Diyos ay lumayo at hindi na po nakikialam sa kanya pong sangnilalang. So para sa kanila ay talagang parang wala lang ang Diyos sa kanila kasi hindi na kailangan habulin, walang karapatan si Job. So nabanggit niya yung mga talatang ito, yung mga saknong na ito. Ngunit kung ating pagmamasdan, nabasa ito doon sa isang komentary ng Enduring Word. Bagaman si Bildad sa huli, ang inisip kasi nila para kay Job ay pinapahayag nila yung isang Diyos, no? Isang uri ng Diyos na parang ang dating ay malupit. Ngunit, mga katagang sinabi niya dito ay sumasaklaw doon sa chapter 9, especially verse 2. No? Nabanggit po ni Bildad na ang Diyos na kanyang pinapakilala ay nabanggit din po pala ni Job. No? Na yung kanya pong argument ni Job na yung pinapakilala niya ang Diyos ay ipinapahayag po ni Job sa kanya pong buhay na ang Diyos po na may-ari ng buhay, may control sa lahat ng bagay, at the same time ay siya po nagkakaloob, ano? Nagkakaloob ng kanya po, ng bawat niya nilalang, ay ito po yung Diyos na kung saan ay meron din pong pagmamalasakit, meron din pong tinatawag natin na pagtugon sa lahat po ng mga pangailangan. Ngunit sa kaisipan lang ni Bildad ay talagang hindi niya nakita yung ganon kasi akala niya mali si Job. Ngunit ganun pa man, makikita natin na ang Diyos sa kanya pong sovereignty o sa kanya pong soberanya ay banal po siya, no? Ito yung sinabi ni Job, buat mo pasimula, pero sinabi na rin po ni Bildad bilang pag-aangkin na yung kanya pong observation sa kanyang Diyos na nais po niya ipakilala kay Job. Sa verse 2, nabanggit po dyan na ang kamamalaan at ang kakilakilabot ay nasa kanya. Siya ang gumagawa ng kapayapaan at ng kaniyang kahit taas-taasan. So ating makikita po dito ay talagang nasabi po ni Bildad, nabanggit po ni Bildad na nais po niyang maisip ni Job, no? Ang kay Bildad lang, yun ang sinasabi ko sa inyo kanina, talagang huwag nang habulin ang Diyos kasi malayo na nga siya at hindi mo kaya abutin. Pero para kay Job doon sa pinapakilala niya sa verse 9, ito po yung Diyos na kung saan ay kung atin pong unawain, hindi po natin kaya unawain kasi we have this finite mind. Pero para kay Job, kung ano man ang Diyos, ang kinuha ng Diyos, ito ibabalik sa kanya. Okay, so yan ay hindi pinapaniwalaan ni Bildad. So ito makikita po dito, ang Diyos ay nasa langit, ano ho? At ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kanya pong pamamahala. Mula sa kanyang kapamalaan ay hindi nakakalabas ang anumang pangyayari. So, dahil po dito mga kapatid, makakaasa po tayo. Alam naman po natin yung kwento sa buhay po ni Job, na yung pinipakilala ni Job na Diyos ay hands-on po sa lahat po sa atin.
Ang sa atin na po is yung total relying on His sovereignty, His power, and His government, of course. Kasi pagka Diyos ang siyang may control, meron po tayong maranasan na kaligtasan, kasiguraduhan, and of course, yung natawag po natin na kapayapaan, tunay na kapayapaan. So yan lang po yung mabibahagi ko mga kapatid sa umagang ito. God first morning po sa ating lahat. Back to Thank you, you, Pastor Pastor Jan. Ronel, Pepito. Thank you sa inyo pong reflection. Next po natin ay si Amen. Pastor Reynald Serafica. Good morning po sa lahat. Happy God first morning. Happy Dito God po first sa sa reflection ko ay napakaiksi po itong Job chapter 25. 6 na verses lang. Sinasabi dito ni Bildad, mga kapatid, isa ito sa mga kaibigan ni Job. Kung titignan po natin, ang kanyang mga bulalas ay talagang parang nagpapakita na talagang totoo naman yung mga sinasabi niya dito. So, binabanggit niya po dito na ang Diyos ay makapangyarihan at siya ang gumawa ng kapayapaan sa kanyang mga mataas na dako. So, ino-honor niya yung Diyos na siya nga ay Diyos na siyang ayakda ng lahat, pangyarihan. So, ipinapalagay niya rin na tayo ng mga tao ay napakaliit kumpara sa Diyos. So, sinasabi niya na tayo ay walang anumang may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. At sinasabi niya dito na kung saan tayo ay makasalanan, totoo yung sinasabi niya. Ganyan nga lang ay yung perspective niya dito kay Job, yung kanyang pananaw, nagiging dahilan ng mga nararanasan ni Job dahil siya ay makasalanan, nagkasala. So, makikita po natin kung sa realidad na ating pong buhay, mga batid, may mga kaibigan tayo na para bagang minsan parang totoo yung sinasabi sa atin, pero iba pala yung kanilang pagtingin pagdating sa paniniwala na akala natin ay totoo yun. At lalo tigit pag nagsasabi tungkol sa Diyos, pero yung pananaw ay hindi pa rin kasi sinasabi po dito si Job hindi nagkasala pero ito si Bildad, ang kanyang pagtingin kay Job dahil ito ay makasalanan, may tinatagong pagkakamali kung bakit ito nangyari sa kanya. So, ang sa akin ay dapat tayo ay maging mapagmatsyag. Okay? Hindi natin basta pinaniniwalaan kung ano yung sinasabi ng tao. Based on pagkakakilala pa rin natin kung ano yung talagang sinasabi ng banal na kasulatan. Makikilala natin ang Diyos at ipapaunawa sa atin kung ano yung talagang katotohanan na dapat maunawaan at maintindihan po natin. So, siguro, yun lang po yung ko, Pastor John Vincent. Na sabi naman ni Pastor Pepito na yung iba. So, God bless po sa atin lahat. Thank you po, Pastor Reynald, sa short reflection natin sa Job chapter 25. Ayan, thank you po. Maraming salamat sa ating pong dalawang pastor na nagbahagi ng kanila pong reflections sa aklat ng Job 25. So mga kapatid, baka meron pa po kayo na gusto pong magnais na mag-share sa chat box po. Wala. Ay, meron po pala dito. Sabi po ni Ma'am Gina Rojas, Happy God First Morning po sa chapter Job 25.
Reflection, ang kabanalan ng Diyos ay higit sa lahat ng nilalang ng tao, gaano man kabuti, ay hindi perpekto. Nangangailangan ng Diyos. Ang paghahambing ni Bildad ay nagpapakita ng limitasyon ng tao at ng walang hanggang kadakilaan ng Diyos. Ang atin pong tugon o response, pagpapakumbaba, tanggapin na tayo ay mahina at makasalanan. Yan. Thank you so much po sa reflection ng Gina. Sino pong gustong mag-share mga kapatid? We have ample time para po tuloy ho tayong makipagbahagi sa salita ng Panginoon. Brother Romel. As po kayo ng kamay, Brother Romel. Good morning po, Pastor. Morning. Good morning po sa ating lahat muli, mga kapatid. Good morning po. At purihin po ulit ang Diyos sa umagang ito. Ito po ang ating pong binasa na chapter ay napakaiksi, mga kapatid. Pero kung ating pong titingnan, napakaiksi pero malaman. Yan yung laman ng mga talata nito, mga kapatid. Kaya kahapon ay kami po ay nag-uusap ni Pastor John. Sabi ko, Pastor, ay napakaiksi. Pero sabi ko, malaman, Pastor, yung sinasabi sa atin. Kaya mga kapatid, maraming salamat, Pastor, dyan sa pagbasa. Tunay na atin pong naramdaman muli ngayong umaga na ang kabutihan ng Diyos ay patuloy na sumaatin. Kaya nga po doon po sa binasa kanina, ang sabi po doon ay walang matuwid sa paningin ng Diyos, mga kapatid. Yun yung nakita ko po number 1 agad na punto. Kaya dito, sa ating pong mga talatang binasa, ang nakita ko pong una diyan, nabanggit kanina ni Pastor Reynaldo, sabi niya, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. At siya yung nananatili na nagbibigay ng kapayapaan, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. At siya rin yung tunay na nagpapabanal. At siya rin yung dapat luwalhatiin ng tao. Kasi bakit? Tayo po ay marupok, mga kapatid. Tayo po ay makasalanan. At walang maituturing na sariling katuwiran. Totoo yun, mga kapatid. Alam mo, yung mga sinasabi ni Bildad, actually ito po ay sa huling mga ni Bildad to kay Job kung titingnan natin, mga kapatid. Kaya lahat ng mga sinasabi ni Bildad ay kung ating titingnan, yun nga, nabanggit ni Pastor kanina, ang akala natin, mga kapatid, ay lahat ay mabuti. Kung ating balansihin kung paano siya nagsasalita kay Job, lahat yun ay, kung hindi natin alam, ay ang akala natin lahat ay tama, di ko ba? Pero sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, yun nga, lagi ko nababanggit, wala tayong maililihim sa harapan ng Diyos. Bakit? Alam ng Diyos kung ano po yung atin laman ng isip, laman ng ating puso, at paano tayo nabubuhay. Alam ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya ako lang natutuwa na sa kabila ng mga ganong kaibigan ni Job, si Job naman po ay hindi nagbago, mga kapatid. Yun yung kagandahan doon sa story hanggang ngayon, mga kapatid. At sana, or nawa, mga kapatid, lagi nating kilalanin na ang Diyos ay napakabuti sa atin at tayo ay mananatili sa kanyang kapayapaan,
sa kabila po ng mga iba't ibang ating naranasan, na encounter, pero tigit sa ating mga kaibigan, ay lagi tayo mga kapatid na tumingin sa Diyos at lagi nating, sabi nga kanina ni Pastor, balansihin kung ito po ba ay tama, kung ito po ba ay kasang-ayon sa kalooban ng Diyos. At lagi po nating tingnan yung mga sinasabi kung yan po ay umaakma sa banal na kasulatan. Kasi po, kung alam natin na ay lumalayo or lumilihis, alam mo mga kapatid, may part din tayo doon sa buhay ng tao. Ano po yung ating part? Malay mo, tayo po ay gagamitin ng Diyos para po magbigay liwanag din po sa Kanya. Kaya dito sa kwentong ito, makikita natin na si Job, sa lahat ng kanyang naging kaibigan, ito po ay naging ministeryo ni Job sa kanila. Bakit po? Pinatunayan ni Job na ang kanyang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos niya ay nagbibigay kapayapaan, at ang Diyos niya ay talagang kayang magpatawad at kaya rin pong magbigay sa lahat ng kanyang pangailangan. Dito po naunawaan ni Bildad sa huling ito kung paano ang Diyos ni Job naging totoo at kayang gumawa ng lahat ng gusto niyang ibigay kay Job. Kaya kung ating titingnan mga kapatid, na sa ating buhay, minsan lalo na pag tayo po ay nakaranas ng pagsubok, pag may pumunta ng mga kaibigan natin, ang ating pong ini-expect sa ating mga kaibigan ay dapat magbigay ng ano daw po, ng comfort, ng habag. Pero kung titingnan natin mga kapatid, wala pong ganyang pakiramdam si Job. Wala po siyang wala siyang kapayapaan, mga kapatid, sa kanyang puso. Bakit? Ang lahat ng mga sinasabi ni Bildad sa kanya, ang akala ng taong ito na si Bildad, lahat po yun ay dahil sa ginawa ni Job. Dahil sa lahat ng mga kasalanan, kaya si Job ay ganito. Alam mo yung paratangan ka mga kapatid? Napakasakit nun mga kapatid. Ang kailangan ni Job that time, yung sympathy na sinasabi. Ano po yung sympathy? Yung totoong pakikiramay. Totoong pakikisama. Alam niyo mga kapatid, pag yan po ay nagawa natin sa ating mga kaibigan, yung sabi nga, hindi natin kailangan magsalita ng mga about doctrine, about kung paano natin ipaliwanag yung laman ng Bible. Alam niyo mga kapatid, dito sa huling ito, sinasabi dito, dapat tayo po ay marunong makikinig sa kanila mga kapatid. Tayo po ay, alam mo yung pag nagsalita yung kaibigan mo na punong-puno ng problema, gusto niya yan mga kapatid, yung totoo ka sa kanya na makikita mo eye to eye contact kayo, na kapag nag-ano siya ng problema sa iyo, nag-relay, handa ka ring tanggapin. Bakit? Pag na-release niya yan mga kapatid sa iyo, ang pakiramdam niya gumagaan. Tapos ang ginawa niya pa mga kapatid, pag nagpipray, napakalaking mga kapatid, comfort sa kanya. Kaya itong buhay ni Job, ang akala niya, yun yung mararamdaman niya sa kanyang mga kaibigan. Pero hindi po yan nangyari mga kapatid. May mga paraan na siya ay talagang dinadown ng sobra. Pero tandaan natin mga kapatid, kahit ano pa man ang ating maranasan, katulad sa buhay ni Job, alalahanin natin na ang Diyos ay mayroon po laging habag sa atin mga kapatid. At ang Diyos ay handang tumulong sa atin, handa rin pong siyang makinig, handa siyang makiramay, handa siyang magbigay kung ano man yung ating pangangailangan. Lagi natin pong tingnan yan. Kasi bakit po? Ang Diyos, ang makapangyarihan, sabi nga po kanina. At siya rin nakakaalam. At sabi nga po dito pa sa huli, tayo po ay katulad lamang ng uod mga kapatid. Ano po ba yun mga kapatid? Ang ibig sabihin nun, tayo po ay walang dapat ipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kasi po bakit? Tayo po ay isang marumi sa harapan ng Diyos mga kapatid. Pero dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang awa, dahil sa kanyang pagmamahal, tayo po ay nagkaroon ng totoong kapangyarihan. Walang iba kundi
Holy Spirit binigay sa atin, yung kanyang pagmamahal binigay sa atin. Ano din po yung ating gagawin mga kapatid? Ang sabi niya nga po, ang Panginoon ang dapat niyong tanggapin. Bakit? Dahil ang Diyos ang nagbigay ng unang regalo. Walang iba kundi ano po yun mga kapatid? Yung buhay na walang hanggan. Binigay niya yan mga kapatid dahil siya ay namatay sa atin, alalahanin natin. At siya rin po ang magtutubos sa atin. Kaya mga kapatid, hold on tayo sa ating pong mga paglalakbay sa mundong ito na anuman pong hamon sa ating buhay, anuman pong problema na ating dinadaanan, nariyan po ang Diyos na handang tumulong sa atin at so patient po palagi ang kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, maraming salamat po and God bless sa atin po lahat. Amen. Amen. Ito po, Brother Romel, sa inyong pong reflection. Meron ba po ba gustong mag-reflect? Bigay, mag-share, mga kapatid. Allow me to share mine about sa Job while I'm reading this chapter. It reminds me the reality. Ito yung crushing reality sa buhay natin. That we are just maggots or worms, uod lang compared to God's holiness. It means mga kapatid that hindi natin kayang maabot ang perfection by merely doing performance or our own efforts. So, kaya this is a crushing reality sa buhay natin that kahit anong gawin natin sa buhay, even I as a pastor, kahit anong gawin ko, in my own merits, I will never reach a perfection sa buhay. And this is theologically correct. Ano ba, though sa kay Bildad ay meron hong sablay sa theology, but in this case, he was right in saying that we are just maggots and worms compared to God's holiness. So mga kapatid, this is a blunt reminder na sa ating buhay that we should stop trying to earn our worth. Because no matter who you are, no matter who we are valuable in the sight of the Lord. No matter how dirty we are, no matter how bad we are, still our worth will never cease in God's sight, mga kapatid. So this is the reality. But yes, while Bildad was true about this, but the timing was not right. Right? Because Job was in the midst of frustration, in the midst of sorrow, in the midst of problems, psychologically, and aspeto kay Job ay medyo mabigat. Yet, you heard this theology. It can be right, theologically right, but relationally, it ruined, nasira ang relasyon. So may take away sa bagay na ito mga kapatid. It always remind me na, o nga no, anumang bagay na tamang ginagawa or sasabihin natin, pero ginagawa natin ito sa maling pamamaraan, mananatili pa rin po itong mali. Again, tama man ang ating sinasabi, tama man ang ating ginagawa, ngunit mali ang ating pamamaraan, yan po ay mananatiling mali. I think this is what Bildad did to Job, and even Eliphaz to his two friends. Kasi pagdating ng mga ibang chapter ay pinagsabihan din sila ng Panginoon, pati kung paano nila o ano ang nagawa nilang kasalanan sa atin. So mga kapatid, this chapter 25 will always remind us that tayo ay ang mundo natin, even our church, needs not what we call this performers. Ano ba? Ang church natin ay nangangailangan ng less performers. Ang ating church na tayong mga tao, nangangailangan ng isang taong surrendered life sa ating Panginoon.
because we are just maggots and worms in the God's sight. At compared to the holiness of God, ganun ho tayo kalayo. But the good news is that yung holiness ng Diyos ay yung katwiran niya, yung righteousness niya ay mabibigay sa atin unless we surrender our life to Jesus. And that's, mga kapatid, ang kailangan natin sa buhay natin. So, may this great reminder sa chapter 25 ng Job ay mananatili sa ating buhay. So, thank you po. Happy God First Morning. I think wala na ako kung nakitang gustong mag-reflect. Thank you so much po sa ating dalawang pastor, kay Brother Romel, at the rest po na nagipag-participate. Pero po dito sa chat box, sabi po ni Brother Sunny, ang kabanalan ng Diyos ay nagpapakumbaba sa tao. Ngunit pinapakita rin niya na ang kanyang biyaya ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, katuwiran at lakas upang mamuhay tayo ng tapat sa Kanya. Kapag kinikilala natin ang kadakilaan ng Diyos, natuto tayong magtiwala sa Kanya kahit hindi natin naunawaan ang nangyayari sa ating buhay. Ganda? Amen for that, mga kapatid. And thank you sa inyo pong participation sa ating Amen. Bible reading as well as reflection. So, maraming salamat po sa nag-participate. At think, yan po, magtatapos ang ating pong Bible reading. Wala pa po si Brother Ed. Closing prayer. Pastor Ngayon po John. si Brother, yes. Bago ka manalangin, may gusto lang akong babasahin ko lang po ito. Ang sabi po dito, sabi niya, walang sinumang tao ang may tuturing na matuwid sa sariling gawa sa harapan ng Diyos. Sabi dito, kailangan natin ang biyaya at awa. Ang tunay na katwiran ay hindi nagmumula sa atin, kundi regalo mula sa Panginoon. Yun lamang po, Pastor. And God bless. Amen. Amen. Tayo po ay Amen. tangin. Alam po si Brother Ed. Let's pray. Lord, this morning we would like to thank you sa privilege na kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Though this chapter is very short, at punong-puno po ito ng mensahe ng realidad, crushing reality that whatever we do, our efforts are not enough para ho maabot namin ang tinatawag po naming perfection. At kahit anong gawin po namin, Panginoon, we will never reach that perfection unless we surrender our life to Jesus. Lord, it is a great reminder for all of us here, and we would like to share this to people who are also suffering in the midst of depression, anxiety, whatever problems they have right now. Lord, thank you sa reminder na ito na wala ho kaming may pagmamalaki. Ang tangi-tangi lang naming makamtan sa mundong ito ay ang katwiran ni Jesus na siyang dahilan kung bakit kami nakakagawa ng kabutihan. Taganang sa amin ay kami po yung mga brutal, makasalanan, at wala hong may pagmamalaki sa inyo. But Lord, it is great reminder for all of us ay manatili sa aming puso't isipan. Lumakad kami na may pagpapumbaba. Lumakad kami na taglay sa Jesus. Si Jesus na siyang nabayubay sa krus. Ang patuloy na mahayag sa aming mga buhay. Kasangkapin kami ng inyo pong kapangyarihan. Kasangkapin kami ng inyo pong pag-ibig at biyaya sa mundong ito na uhaw sa ebanghelyo at pag-ibig ng aming Panginoon. Salamat po sa pagtugon sa aming panalangin. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan aming manunubos na si Jesus. Amen. Amen. Amen.
Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspus ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen. Yun po, sa video na ating napanood, ngayon po ay tayo dadako sa ating devotional from the book of Jesus Wins. Pangunahan po tayo ni kapatid na Melissa Rosales. Nandito po ba kayo? Mahina to ang signal sa kanila, Pastor John. Hindi maka
Yung pwedeng mag-volunteer. Basahin natin. Sige po, Pastor John. Kayo na po. Sabi sa Matthew 9, verse 9, habang si Jesus ay naglalakad mula noon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na Mateo, nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. So ito po mga kapatid, ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, ang kanyang pagpili. Ang pagtakwil ay maraming anyo. Maaring magpadala ka ng mga imbitasyon sa isang salo-salo at walang dumating o maaari kang hindi mapili para sa alinman sa dalawang kuponan na binubuo sa isang klase ng PE sa paaralan. Hanggang sa ikaw ang maging pinakahuli. Mayroon akong malinaw na alaala ng pagkakatakwil noong 12 taong gulang ako. Matapos kaming dumating sa Estados Unidos ng aking pamilya, malinaw kong naalala ang pinakapopular na batang babae sa aking klase at ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin dahil sa aking pagbibigkas, kulay ng balat o mga damit na ibinigay lang sa akin. Ngunit nagbago ang lahat nang ang isang batang babae ang naging kaibigan ko. Si Mateo, na tinatawag na Levi sa Marcos at Lucas, ay perpektong halimbawa ng isang taong itinakwil. Siya ay isang maniningil ng buwis, Griego, at dahil dito siya ay kinamumuhian ng kanyang mga kababayan dahil sa hindi bababa sa 3 dahilan. Una, ang mga maniningil ng buwis ay tinuturing ng mga traidor dahil nangongolekta sila ng buwis para sa kinamumuhiang pamahalaang Romano. Pangalawa, ang mga maniningil ng buwis ay kilala sa pang-aabuso ng kanilang kapangyarihan para sa personal na kapakinabangan dahil ang halaga ng buwis ay nasa kanilang pasya. Ang pang-aabuso ay karaniwan para sa mga taong ito, kaya't nagiging mayaman sila mula sa paghihirap ng mga nangangailangan at mga kapuspalad. Pangatlo, ang mga Hudyo ay tinuturing ang mga maniningil ng buwis na karumal-dumal dahil madalas nilang nilalabag ang mga batas ng kalinisan sa pakikitungo sa mga hintil at paghawak sa kanilang pera. Sa makatwid, dahil dito ang mga maniningil ng buwis ay kinamumuhian at tinatakwil. Ang pagpili ni Jesus ng isang maniningil ng buwis bilang kanyang alagad sa Mateo 10:3 ay higit na nakakagulat kaysa sa ating naunawaan. At marahil kasing nakakagulat ang katotohanan na iniwan ni Mateo ang lahat at sumunod sa kanya. Ang susunod na eksena ay naganap sa bahay ni Mateo na may malaking pagdiriwang kung saan si Jesus ang kanyang mga alagad. Pati na rin, taas po, sir. Yan, thank you po. Pati na rin ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay mga bisita sangayon sa Mateo 9:10 at kung titingnan din ang Lucas 5:29. Kung itinakwil ka ng isang relihiyosong tao o grupo, dapat mong malaman na hindi ito ang paraan ng pagkatrato sa iyo ni Jesus. Bukod dito, inaanyayahan ni Jesus ang mga itinakwil, ang mga kinamumuhian at mga napapabayaan na sumunod sa Kanya. Siya ay may espesyal na interes sa mga bihag at mga nawawala. Oo, siya ay dumating para sa ating lahat, ang mga pinakamaliit sa mga ito.
Yan, napakaganda po mga kapatid. Ang mga salaysay dito po sa bahagi ng devotional natin pong binasa. Minsan may mga karanasan po tayo sa buhay natin na bagamat may mga pagkakataon na minsan parang tila hindi tayo pinapansin sa kabila ng ating mga nagagawa. Pero dito po sa bahagi ng ating pong devotional, si Jesus po ay nagmamasid sa ating mga gawain at siya ang the best na nakakakita ng ating mga ginagawa. Ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay, ano man ang ating nagiging karanasan mga kapatid, espesyal na tayo tinawagan ng Diyos, pinili ng Diyos. Ano man yung ating nakaraan, ano man yung ating naging karanasan, mahal tayo ng Diyos. At ang pinakamagandang balita dito, ano man yung ating kalalagayan sa buhay mga kapatid, ang Diyos ay pantay tumingin. Kaya ang ating tugon sa lahat ng panahon kung paano tayo pinili ng Diyos, ay siya ring ating pipiliin siya sa araw-araw nating buhay. Pagpalain nawa mga kapatid ko ang mga bahagi ng magagandang diwa ng devotional na ito na ating pong sinaysay ngayong umaga sa ating mga puso samantalang tayo naglilingkod at patuloy na nagtatalaga sa ating pong buhay at mahal na Diyos. Tayo po mga kapatid ay manalangin. Mapagpala, mahabagin po naming Diyos. Salamat po sa inyong tunay na pagmamahal. Ano man ang aming karanasan, ano man ang aming mga nagdaang buhay, hindi po kayo tumitingin kung ano kami, kung sino kami, kundi nais nyo lamang Panginoon na kami po ay magpasakop ng aming buong buhay sa inyo. Kung sa ganon, dakilang Diyos ay patuloy po namin maramdaman ang bahagi ng aming buhay na maitatalaga sa inyo. Salamat po Panginoon na anuman ang aming mga naging kalagayan, tinawag nyo kami, pinili nyo kami. Marami po kaming mga kahinaan, mga pagkukulang. Hindi po kami karapat-dapat. Subalit Panginoon, kami inyong tinanggap ng buong buo. Nilinis nyo ang aming mga kahinaan. Itinuwid nyo Panginoon ang aming mga kalikuan. Salamat sa pagkakataong ito. At sana po Panginoon sa buhay namin ay palagi naming maranasan at maramdaman ang pag-aakay ng banal na Espiritu na laging makipag-ugnayan sa inyo at kami magtatalaga araw-araw upang patuloy po namin maranasan at maramdaman ang inyo pong biyayang laging nagkakaloob ng pag-ibig sa amin pong mga buhay. Salamat po na kami po inyong pagpapalain ang bawat isa sa amin. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ano ang alam ng Diyos tungkol sa iyo? August 16, Offertory Reading Devotional. At sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ang bata, o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. At hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Genesis Kapitulo 22 Versikulo 12. Hinarap ni Abraham ang isang mabigat na pagsubok na hindi kailanman magugustuhan ng marami. Sa kabila ng matinding kirot na dulot nito, handa si Abraham na isakatuparan ang ipinag-uutos sa kanya. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin ng dalawang mahahalagang aral. Sa araw na ito, pagtutuunan natin ang isa rito at tatalakayin ang isa pa sa mga susunod na offertory reading. Ipinakita ni Abraham ang kanyang takot sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Sinunod niya ang Diyos. Nang sabihin ng Diyos na ialay niya ang kanyang anak ay agad siyang sumunod. Hindi siya nagdahilan o nagpaalala sa Diyos na ang kanyang anak ay angkay sa isang anak, ang pangakong anak na lalaki. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay isang katangian ng mga taong natatakot sa Kanya.
Isa sa mga utos ng Diyos ay nakatala sa Malakias Kapitulo 3 versikulo 10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Tulad ni Abraham, tayo rin ay dapat magpakita ng ating pagkatakot sa Diyos sa pamamagitan ng matapat na pagdadala ng buong ikapo sa kamalig. Panawagan. Ang panawagan na magbigay ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na ipakita ang ating pagsunod sa utos ng Diyos. Ipakita natin ang ating pagkatakot sa Kanya sa pamamagitan ng pagtupad sa Kanyang utos na dalhin ang ating ikapo at handog sa kamalig. Tulad ng pagsunod ni Abraham sa utos ng Diyos ng kanyang sabihin, ngayon ay alam ko na ikaw ay natatakot sa akin. Kaya't patuloy ang tanong, ano ang ipinapahayag ng aking mga kilos sa Diyos tungkol sa aking pagtatalaga na paglingkuran siya? Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen po. Tayo ngayon po ay dadako sa atin pong Councils on Stewardship. Pangunahan tayo ng ating mong tagapagsalita na si Pastor Nelvin Alabanza. After po niya ay ating pong silent prayer and acts prayer. Puntahan ni Pastor Ronel Pipito sa Adoration and Confession, Thanksgiving, Supplication ni Pastor Reynald Serapica. Closing prayer, benediction ni Pastor Nelvin Alabanza. Pastor Nelvin, happy God first morning. Happy God first morning, Pastor John Vincent Banda. At sa lahat ng ating pong mga kapatid. Hello po sa inyo mga kapatid at maganda po ang Happy ating God first pong... morning, Pastor. Happy God first morning po. morning, Pastor Nelvin. Oo nga, happy God first morning po sa lahat. Maganda po itong ating pag-uusapan. Nasaan na ba yun? Yan. So ating pong pag-uusapan ay repeating the sin of Nadab and Abihu. Yan. Ito po ay nakarecord sa Leviticus chapter 16, Leviticus chapter 10, verse 1 and 2. Nais ko po muna basahin sa inyo. So, then Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it, put incense on it, and offered profane fire for the Lord, which he had not commanded them. So fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. So ito pong si Nadab and Abihu ay bagong priest. Sila po ay mga bagong pari. Mga anak sila ni Aaron na maglilingkod sa Panginoong Diyos. Yung pong fire na dapat ay galing sa altar na kanilang kukunin para po, sabi dito, ay ihandog sa Panginoong Diyos, gamitin sa paghahandog sa Panginoong Diyos, ay hindi nila ginawa, kundi sila ay gumamit ng sarili nilang apoy. At sabi dito sa may verse 2, yung dalawang kabataan na ito ay natupok ng apoy at sila ay namatay. So kapag tinignan po natin yung background mga kapatid, sa Leviticus chapter 16, 12 to 13, ganito po ang sabi. Sabi ng Panginoon yung kanyang utos para po sa paggamit ng apoy doon sa altar. Sabi sa 16, 12 to 13, then he shall take a censer full of burning coals of fire from the altar before the Lord, with his hands full of sweet incense beaten fine, and bring it inside the veil. And he shall put the incense on the fire before the Lord, that the cloud of incense may cover the mercy seat that is on the testimony, lest he die. Ayan. So hindi sila mamamatay kapag katama ang pagkuha nila ng apoy. So saan manggagaling yung apoy para yung incense ay umusok? Manggagaling yun sa altar. Hindi yun magsisindi ka ng sarili mong apoy. So namatay si Nadab and Abihu. Ito pong
Leviticus chapter 10, yung pong kwento ni Nadab and Abihu, ito po ay kinuha ni Mrs. White at isinulat niya sa Review and Herald noong 1896 at nasama po sa Councils of Stewardship. Bakit po? Kasi sa panahon ni Mrs. White, sa Amerika ay marami ang mga church noon na naglilikom sila ng pondo sa pamamagitan ng mga entertainment. Kaya ito ang isinulat niya. Sabi niya, professed Christians reject the Lord's plan of raising means for His work. And to what do they resort? To supply the lack. God sees the wickedness of the methods they adopt. Places of worship are defiled by all manner of idolatrous dissipation, that a little money may be won from selfish pleasure, lovers to pay church debts, or to sustain the work of the church. Many of these persons would not, of their own accord, pay 1 shilling for religious purposes, wherein God's directions for the support of His work do we define any mention of bazaars, concerts, fancy fairs, similar entertainments? Must the Lord's cause be dependent upon the very things He has forbidden in His word? Upon those things that turn the mind away from God, from sobriety, from pity and holiness? So sinasabi dito ni Mrs. White na kasi sa panahon ng Amerika, nung panahon niya, maraming mga churches, naglilikom sila ng pera, ginagaya yung entertainment ng mundo sa panahon niya. Katulad ng bazaars, yung concert, yung mga drama-drama sa teatro, ginagamit nila yung entertainment, maakit yung mga tao para magbigay ng pera. Parang sa ganoon, dumami yung pondo ng church. Which is, hindi naman yun yung plano ng Panginoong Diyos para makalikom ng pera. Ayan. At sabi dito, idinugtong pa, and what impression is made upon the minds of unbelievers? The holy standard of the Word of God is lowered into the dust. Contempt is cast upon God and upon the Christian name. The most corrupt principles are strengthened by this unscriptural way of raising means. And this is Satan would have it. Men are repeating the sin of Nadab and Abihu. They are using common instead of sacred fire in the service of God. The Lord accepts no such offerings. All these methods for bringing money into His treasury are an abomination to Him. It is a spurious devotion that prompts all such devising. Oh, what blindness, what infatuation is upon many who claim to be Christians. Such members are doing as did the inhabitants of the world in the days of Noah, when the imagination of their hearts was only evil continually. All who fear God will abhor such practices as a misrepresentation of the religion of Jesus Christ. So sinasabi po dito sa atin ng Councils on Stewardship na ito po ay originally sa Review and Herald noong 1896 na sinasabi niya na ang paglikom ng pera para sa gawain ng Panginoon ay hindi po sa pamamagitan ng pagbibenta ng mga produkto ng pagkain para sa fundraising. Yan, yung mga bazaar sa panahon na yon. Yung mga perya na may palaro, mga fancy fairs, kasi sa panahon na yon gumagamit sila ng mga palaro, mga parapol, at ibang mga atraksyon para dumami yung pondo ng church. Yung concerts at theatrical performances, yung mga konsyerto, mga pagtatanghal, mga kapatid, yung mga drama-drama, ngayon napunta na sa television, di ba? May TV na tayo. So, yung mga tao nagbabayad ng ticket at yung binayad nila ay napupunta sa church. Hindi, sabi ni Mrs. White, hindi yun yung paraan ng paglikom ng pera para sa gawain ng Panginoon. Meron pa gumagamit sa panahon niya yung mga social entertainments, gumagamit ng sayawan, kompetisyon,
Tapos yung mga tao, naakit sila sa mga ganong entertainment, yung mga paligsahan, at dumadami yung pondo. Bagamat tama yung intensyon, katulad ng ginawa ni Nadab and Abihu, tama yung intensyon nila na alayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya lang mali yung kanilang paraan. Kaya si Nadab and Abihu, natupok sila ng sarili nilang apoy. So kung in-apply natin ito sa ating mga sarili sa panahon natin, kapag ginaya natin yung pong ginawa sa panahon nila Mrs. White para makalikom ng pera, ito ring offerings na ito ay hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. So ano po ba ang plano ng Panginoon para makalikom ng pera ang church? So meron pong meron pong 3 talata dito mga kapatid na kabisado na natin. At gusto ko pong ibigay ito sa inyo. Unang-una, sangayon sa banal na kasulatan, para makasupport sa gawain ng Panginoong Diyos, unang-una sa pamamagitan ng ikapu. Ayan, ito po ay sa Malakay chapter 3 verse 8 to 10. At yung context nito ay gusto ng ating Panginoong Diyos mapanumbalik ang bahay ng Panginoong Diyos sa pagsamba sa Kanya, sa pagpuri sa Kanya. Kaya kung gusto mong magbalik loob sa Panginoong Diyos, sabi niya doon sa mga priest, ay ikaw ay magbalik ng ikapu. Tanda yun na ikaw ay nagsusurrender sa Panginoong Diyos. Tanda yun na kinikilala mo na siya lamang ang iyong Diyos at hindi ang mga Diyos-Diyosan. So yan yung unang paraan para makalikom ng pondo. Yung pong ikapu, yung tithes. At yung pangalawa mga kapatid ay yung free will offerings. Yan na mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Ganito po ang pagkakabanggit ng banal na kasulatan. Hindi natin binasa yung Malakay 3 kasi kabisado na natin yon. 9, 6 to 8. Ito alam na din natin pero gusto ko pong basahin. At kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo, upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Nasusulat. Gaya ng nasusulat, siya nagsasabog, siya nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang katwiran ay nanatili magpakailanman. Sabi sa 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. So yung free will offerings mga kapatid, masayang pagbibigay. Ayan, pag sinabing masayang pagbibigay, hindi ito yung taong mga pinilit para magbigay. Ayan, so sa paglikom ng pondo ng church, marami tayong pinagagamitan, di ba? Yung free will offerings na binabanggit sa banal na kasulatan, yung mga kapatid ay dapat magbigay ayon sa ipinasya ng kanilang puso. Yan ang kalooban ng Diyos. Hindi yung pipilitin natin na ibigay yung ganito, ibigay yung ganyan. So ang kalooban ng Diyos, free will offerings. Yung sacrificial giving from willing hearts ay binanggit din sa Exodus chapter 35 verses 4 to 29. Ayan. So dito mga kapatid, ito yung mga nais ng Panginoon na nakalagay sa banal na kasulatan, plano ng Panginoon para yung kanyang pondo ay dumami. Ayon din sa pagpapalang ibinigay niya sa mga mananampalataya. Ano nga po yun? Yung tithes at saka yung free will offerings. Ayan. Pag sinabing free will offerings, hindi natin diniktahan yung tao na ganito ang ibigay. Hindi natin pinilit yung tao na magbigay, kundi free will offerings, ang sabi ng banal na kasulatan. Aside from that, mga kapatid, yung paglilikom ng pera para sa gawain ng Panginoon ay hindi na yun banal. Dahil ito lang yung banal na sinabi ng ating Panginoong Diyos. Kasi baka magaya tayo kay Nadab and Abihu na akala nila yung paggawa nila ng sariling apoy ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi nila nahiwalay yung common sa sacred. So yung pinakapunto dito mga kapatid ay dapat tayong sumunod sa nais ng ating pong Panginoong Diyos. Dapat ang mga nag-worship na katulad natin
ay susunod sa Diyos na siyang ating wino-worship dahil tayo ay nakadepende sa ating tagapagligtas. Ang pinakamahalaga dito mga kapatid, meron tayong Diyos na sinasamba at siya lamang dapat yung ating susundin at yung mga instruction sa atin ay dapat na gawin natin mga kapatid. Huwag tayong mag-imbento ng sarili nating paraan para dumami yung pondo ng Panginoon. Bagamat tama yung idea natin, maganda yung purpose natin, para mapatayo agad ang ating church, para makabili tayo ng ganito, magko-concert tayo dyan. Kung ano ang gawin natin para makabili tayo ng ganyan, makabili ng ganon. Pero hindi yun yung kalooban ng Diyos, mga kapatid. So yung paraan ng ating Panginoon dapat nating sundin. Yan po, mga kapatid, ang aking pong bahagi para sa bawat isa sa atin. Kung meron po kayong reflection, ay pwede naman po kayong magdagdag. Base po dun sa ating pong napag-aralan sa banal na kasulatan at sa Council on Stewardship. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen, Pastor. Amen. Thank you, Pastor Nelvin. Mensahe from Council of Stewardship. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong silent prayer and then acts prayer natin. At pangunahan tayo nila Pastor Ranel Pipito at Pastor Reynald Serafica. Ama ang banal na kailan Diyos na mapangyarihan sa lahat. Aming binabalik ang pinaka-special at mataas na papuri sa iyong banal na pangalan. Sa inyong kadakilaan, O Diyos, kami po'y pinagkalooban niyo po ng buhay ngayon at kami po'y lubos na nagpapasalamat. Sa inyong biyaya, kami po, Panginoon Diyos, ay nakakasumpong ng buhay at siyang aming pong pinangahawakan inspirasyon. Sa araw-araw na kami po inyong ginigising at binabangon ang kalooban ng buhay at kalakasan, amin itong gamitin sa ikapupuri ng iyong banal na pangalan at makapagbigay lugod kami sa lahat po na aming mga ginagawa at ginagampanan sa mga bagay na iyo po pinagkatiwala sa amin. Naway kalugdan, O Diyos, upang sa ganon ang aming mga buhay ay patuloy namin iasa sa inyo. Sa umagang ito, Panginoon, kung may nasumpungan mo kayo na naging hadlang sa aming pong paglapit sa inyo, naging mali ang aming pong mga intensyon, marumi po ang aming mga kaisipan, ang aming mga labi ay puno po ng kahalayan, mga nakakamatay na salita para sa aming mga kapwa, at hindi po nakakatulong sa pagpapalago po ng iyo pong banal na gawain. Nagpapalayo po sa mga interes na aming pong pinaglilingkuran. O Panginoon, sa aming pong pagpasimula sa araw na ito, na aming pong gampanan ng iyo pong gawain, linisin niyo po kami sa lahat ng aming mga karumihan. Ituin niyo po lahat ng aming kalikuan. At Panginoon Diyos, ibuhos po sa amin ang iyo pong kapatawaran. Nang sa gayon, Ama, kami sampu ng aming pong buhay na aming gagampan ngayon na galing po sa inyo ay pawang kabanalan ang mapangyari sa aming pong paglilingkod. Kayo, Panginoon Diyos, ay matutuwa. Salamat sa pagkakataon, tanggapin niyo po sino man kami. Patuloy namin maranasan nawa ang iyong kapayapaan at kapatawaran sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pastor Reynald, Reynald. mute ka po. Tuloy po natin mga kapatid ang pananalangin. Pagpala, mahabagin po namin Diyos sa ang kagalakan po sa umagang ito na kami po ay magpailan lang ng aming po mga tinig. Salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na pagkaloob po namin ng aming mga buhay minsan pa. Pang kami po ay patuloy na magtalaga sa inyo. Salamat po Panginoon sa mga anak na inyo pong ginamit sa panibagong umaga na nagtalaga ng kanila pong buhay at mga sarili sa inyo. Dalangin po namin o Diyos ang inyo pong lingkod na si Pastor John Vincent Moralda, Pastor Ranel Pipito, Pastor Reynald Serapica, Ma'am Melica Rosales, at Pastor Nelvin Alabanza at ang ibang mga kapatid na nag-volunteer o Diyos upang gampanan ang tungkulin ng may kagalakan sa kanila pong mga buhay. Patuloy niyo po silang pagpalain Panginoon, alalayan ng inyo pong mapagpalang kamay. Paranas niyo po sa kanila Panginoon ang inyo pong mapag-arugang biyaya. Ingapin po sila sa lahat ng panahon ng kanilang buhay. Kasama po ng kanila pong mga pamilya, mga adhikain, mga naisin. Alalayan niyo po sila o Diyos. Huwag niyo po silang pababayaan. At ang mga pagpapala ng langit ang laging pasaganain sa kanila. Patnubayan niyo po Panginoon ang kanilang paglilingkod. Ganun din ang kanila pong mga kalusugan. Isa ring tagpo sa buhay namin Panginoon, ang aming mga puso ay lagi niyong pinag-iisa upang magbuklod sa isang layunin ng paglilingkod at pagtatalaga sa bahagi ng daily spiritual empowerment ng God First Morning at saka po missional evening. Ito po ang daan Panginoon, ang aming mga puso ay pinagbibigkis niyo sa isang layunin ng kabanalan. Tinatali niyo ang aming mga puso sa isang nagkakaisang diwa ng paglilingkod at pagtatalaga. Dalangin namin Panginoon ang mga kapatid na laging nagpupuyat, nagsasakripisyo. Huwag niyo pong pababayaan ang kanilang kalusugan, kundi bagkus Panginoon, palagi nilang maranasan at maramdaman ang kalakasang nagmumula sa inyo. Gayon din ang aming mga buhay ay mas lalong mapapalapit sa inyo. Paigtingin Panginoon ang pananampalataya ng bawat isa sa amin. Alam namin Panginoon ang bahaging ito ay ito ang naming buhay na kami lalapit sa inyo, makikipag-isa sa inyo. Ito rin ang daan o Diyos ng paghahanda ng aming mga buhay para sa nalalapit na pagdating ng aming Panginoong Diyos na buhay. May mga pagkakataon na hindi man namin nakakasama ng ilan sa aming mga pamilya, ng ilan sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Dalangin po namin sila o Diyos na sana sa mga darating na panahon makakasama din namin sila. Nag-iisa kami ng layunin ng paglilingkod at pagtatalaga. Bagamat may mga kadahilanan, mayroong mga bahagi ng kabisihan sa aming mga buhay. Iayos niyo po Panginoon ang aming mga schedule. At ganoon din Panginoon, lagi naming unahin kayo sa aming pong mga buhay. Dinadalangin namin patuloy o Diyos ang pagpapanukala ng pagtatayo ng muog ng liwanag na inyo pong tatakda sa lugar na amin pong pinili na inyong ipinagkaloob
upang matayuan ng headquarters o Diyos. Salamat sa mga kapatid, sa kanila pong mga karunungan, pakikiisa, talento, ari-arian, lahat ng bahagi ng buhay na inilalaan po nila upang tumulong na maitayo ang inyo pong banal na misyon. Patuloy niyo pong pagpalain sila, Panginoon. Patuloy din po kayong gumamit ng mga tao nakakasangkapanin upang sa madaling panahon, Panginoon, sama-sama po namin itong maitayo at kami, Panginoon, ay sama-samang magiging kabahagi nito na maglilingkod patuloy po sa inyo pong banal na pangalan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat puso, ang bawat isipan ng mga kapatid na kanila pong nilalapitan. Ganon din ang aming mga kaibigan. Patuloy niyo po kaming gamitin kasangkapan sa pagbabahagi at pagpapalaganap ng inyo pong banal na gawain saan mang aspeto ng aming paglilingkod at pagtatalaga. Maging ito man ay financial, maging ito man, Panginoon, ay moral support. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ganon din idinadalangin po namin, Panginoon, ang evangelism ng PAPCO sa Pasong Bangkal, San Liponso. Ngayon po nakaraan po, Panginoon, at sa kasalukuyan. Harinawa kayo po ang patuloy na manguna sa kanila. At ganon din alalayan niyo po sila samantalang sila naglilingkod at nagtatalaga. Pagpapalain niyo po ang lugar na kanilang paglilingkuran. Marami pang mga tao ang kanila pong maakay na mailapit sa inyo. Iingatan niyo din po ang bawat isa samantalang sila naglilingkod at nagtatalaga sa lugar na iyon. Ganon din po, Panginoon, ang medical mission na pinapanukala sa Iba Zambales ngayon pong darating na July 19 to 25. Sa kasalukuyang pagganap nito, O Diyos, kayo po ang patuloy ng mga siwa sa lugar na iyon. Patuloy niyo pong lingapin ang mga tao, ganon din ang mga medical volunteers na gumagawa sa lugar na yon. Ingatan niyo po sila, alalayan niyo din po. Ganon din po, Panginoon, ang mga pangangaral na isinasagawa sa bawat bahagi ng Central Luzon Provinces Mission. Lalo tigit, Panginoon, ang kasalukuyang ginaganap na pangangaral sa Pantok, May Kawayan, Bulacan. Alalayan niyo po sila, ingatan, at pagtibayin ang pananampalataya ng mga kapatid na patuloy pong nakikibahagi sa lugar na yon. Ganon din ang mga kapatid na patuloy na nagtatalaga at nangunguna. Ganon din, Panginoon, patuloy po namin nilalapit sa inyo na mayroong kapakumbabaan ang mga kapatid na kung saan ay nauna na sa kanila ang mga bahagi ng kanilang buhay na minamahal na pamilya. Sa amin pong mga kaibigan, mga kapatid na kung saan ang kanilang mahal sa buhay ay pumanaw, alalayan niyo po sila, kandiliin niyo po sila ng inyo pong mapagpalang kamay. At ang inyo pong kapayapaan at kaaliwan patuloy pong sumakanila hanggang sa kanila pong maranasan, Panginoon, ang kapayapaang nagmumula sa inyo. Na meron kayong pangako na bagamat may kamatayan sa lupang ito, subalit darating ang isang umaga na bagamat may paghihiwalay ay muling magkikitang muli para sa panibagong buhay at pag-asa. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid sa kanila pong mga kalusugan, kagalingan, at ganoon din sa kalakasang espiritual. Igawad niyo po sa kanila, Panginoon, ang mahabaging pagpapala, bendisyon ng langit na magkakaroon sila, Panginoon, ng kagalingan. Si Elijah Manaluz, Lori La Chica, Jerry de la Cruz, Wilfredo Nepomuceno, Marcos Espirito, Aida Santos, Daniel Salvador, Aurea Galang, Charlie Manukay, Mr. Peli Gutcheco, Marlita Fernandez, June Lelis, Kyrie Rupinta,
Eliseo Gugulan, Ruping Mangubat, Chris Donyo at Baby Bella Pinto. Panginoon, ito pong aming mga kapatid na ito, ipatuloy po namin silang nilalapit sa inyo. Kayo nawa ang patuloy na maging kagalingan nila, maging kalakasan nila. Sa inyo pong kapangyarihan, sa inyo pong awat habag, patuloy niyo pong ipaparana sa kanila ang kagalingan at kalakasan sa lahat ng aspeto at bahagi ng buhay. May mga pangalan kaming hindi nabanggit, O Diyos. Ang iba sa amin ay mayroong mga daladalahin, mga hamon sa amin pong buhay pananampalataya. Tulungan din po sila, Panginoon. Palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Puspusin niyo po ng inyo pong kapangyarihan at kaaliwan. At sa umagang ito, Panginoon, marami kaming mga kahilingan, subalit limitado ang aming mga kaisipan, ang bibig upang ito'y masambit. Nakikita niyo po ang laman ng aming mga puso. Nakikita niyo po, Panginoon, ang aming mga pinagdadaanan. Nakikita niyo po, Panginoon, ang bawat struggle namin sa aming pagtatalag at paglilingkod. Tulungan niyo po kami. Patuloy po naming maranasan ang inyo pong pag-antabay at kalakasan sa aming mga buhay. Patuloy niyo po kaming bigkisin, O Diyos, sa isang tali ng pag-asa, pananampalataya, pag-ibig na nagmumula sa inyo, upang ang aming mga buhay ay patuloy na magiging matatag at mahanda sa inyo pong ikalawang pagdating. Inyo pong igawad ang inyo pong mapagpalang basbas sa bawat isa sa amin, mula sa pamunuan ng aming pong misyon, sa pangunguna ng aming pong mahal na Pangulo, Pastor Jerry Estabilio, at ganun din ang mga directors, buong pwersa ng Central Luzon Provinces Mission, mga kapatid, mga elders, mga teachers, literature evangelists, lahat ng leader sa bawat iglesia, mga manggagawa. O Diyos, patuloy niyo pong igawad ang inyo pong kapangyarihan, mayamang pagpapala at basbas. Patuloy niyo pong pag-isahin ang aming mga puso sa isang tali ng pagkakaisa at paglilingkod. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong awat habag na palaging ipaparana sa aming mga buhay, upang patuloy po naming maranasan at madama ang inyo pong kapangyarihan at mapagbiyayang mga kamay sa aming pong mga buhay. Salamat po, O Diyos. Ang aming mga panalangin ito ay sama-sama naming itataas. Lubos kaming nagpapasalamat sapagkat ito po'y inyong dininig, dahil ito po ay aming hiniling na may kapakumbabaan, alang-alang na lahat, sa matamis at banal na pangalan ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. 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 Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving,
At ikatlo, sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Statement. Make disciples of Jesus Christ. Believe as established to prepare to proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels messengers. Make preparation for soon return. Our method. Guided by the Bible and the Holy Spirit. Central Luzon Organization. Pursue this mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. Our vision. Every church, a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I give. To move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras, tamang patnubay, nakakamtin, walang hanggan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Ating siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagwalhati, ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ito. Ikaput, handog, talento at tulong, misyon sa gawain ng Diyos ay tumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging tapat. Ating siyang purihin awit ng pagluwalhati, ating itaas. Pagagaanin ating pasan, suliranin Kanyang tulungan. Magtiwala tayo sa agtawagan, tunay na ligaya ay magkakamtan. Ay Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng ay magiging sapat.
atin siyang purihin. Ating siyang purihin sa lahat ng oras. Ang pagwalhati Ating itaas. ating itaas. Papurit walhati Sa Kanya. sa kanya itaas. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, salamat po sa pagbigay sa amin ng malinaw na instruction paano ang pondo ng iglesia ay lumago. At tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, ng bawat mga leaders ng church na kami po ay mag-guide. Sundin namin ang inyo pong mabuting instruction ng banal na para sa banal na gawain. At nawa Panginoon, wag po kaming matempt na paghaluin ang common sa banal na bagay. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin sa kanya-kanyang mga lakad sa buhay sa buong maghapon na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Alright, salamat po muli mga kapatid sa inyo po isa at pakikibahagi. Thank you din po Pastor John Vincent. Letong mga umaga ng iyong paglilingkod. Pagamat ikaw ay masamang pakiramdam, salamat. Pagpalain ng Diyos ikaw at patuloy kang palakasin. Salamat din Pastor Nelvin. Alabansa sa iyong mensahe ngayong umaga. Sa ngalan po ng Central Luzon Provinces Mission at sa buong pwersa nito sa panguna ng ating mahal na Pangulo. Salamat po mga kapatid sa inyo pong patuloy na pagtatalaga at paglilingkod. Sama-sama po tayong magkaisa mga kapatid sa isang tali ng paglilingkod at pakikiisa sa gawain ng Panginoon. Salamat po sa lahat ng participants. Salamat po Sir Melvin and Sir Edmond. Okay po mga kapatid. God bless us all. Thank you. Amen. Bless. Good morning po sa ating lahat. Good morning, Ma'am Tess. Hello, Brother Good morning po, Good Brother morning, Sister Salino. Tess. Good morning po. Magandang umaga sa iyo dyan. Good morning, Good morning, Brother Joel. Melvin. Brother Brother Edmond, kamusta? Good morning po sa Kamusta lahat. dyan sa Facebook? Ingat po mga kapatid sa ating mga kanya-kanyang gawain. God bless po. Maging blessing po tayo. Opo. Pastor John, salamat po ulit. Bibilang na si Jerry, Jaire. bilang ka na. Okay. Countdown na po tayo. 5, 4, 3, 2, Wow. 1. Bye-bye po mga Bye-bye. kapatid. Bye-bye na po. Bye. Bye. Bye-bye.